Ano, paano mo naisip na ibigay ang kayamanan natin sa taong hindi mo namang kilala? Hindi mo yun pera! Ako lang ang may karapatang magpasya kung ano ang gagawin! Itinakwil niyo ba ang aking ama? Dahil ayaw niyang sumunod sa inyo? Nagawa mong sirain ang buhay ng anak mo para lang maibalik mo ang Imperial family na matagal nang naglaho. Lumayas ka! Hindi kita mapapakasalan dahil wala na akong maibibigay pa na magandang buhay sa'yo. Isa yun sa mga dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Malaking gulo na naman to dahil matigas ang ulo mo. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang aalis ng bahay? Bakit umalis ka? Hindi lang ako sigurado kung ano ko ba talaga sa kanya. Fiancé o kidnapper? Wala namang eroplano naghihintay sa inyo papuntang Egypt, di ba? Hindi nyo kailangang umalis ngayon ng marami pang reporters sa labas. Pati siya sinulatan mo rin. Anong sinabi mo sa kanya? Oo, hindi ko pwedeng sabihin. Wag mo na itanong. Pinadalhan niya ako ng love letter. Nababaliw ka na ba talaga? Ang lakas ng loob mo! Nakidapit ang prinsesa! Sinasabi ko na sa inyo na gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Hindi ako papayag na ipamigay niyong mamanahin ko. Sumama sa kanya. Hindi lang niya pinapakita. Pero alam ko, umiiyak po si Mama ngayon. Ang totoo, masyado po mabilis sa mga pangyayari. Kailangan kong kunin ang mga gamit ko, kaya... Pwede po ba ako umuwi sa bahay kahit sandali lang? May lakas ka bang bumalik para tumira dito sa palasyo? Sinabi mong gusto mong ibalik ang nawalang karangalan ng iyong ama. Gusto kong malaman mo na ikaw ang masusunod dahil nasa iyong dugo ang karapatan. Ikaw ang may dugong bughaw. Ikaw ang may kapangyarihang matupad ang lahat. Wala akong magagawa kung tatanggihan mo ang lahat ng ito. Hindi ko rin kayang baguhin ang iyong pag-iisip. Pero kailangan mong magdesisyon bago dumating ang formal na pagbabalita ng iyong pag-upo sa pwesto. Napagod ang prinsesa. Naroon siya ngayon sa kanyang kwarto at nagpapahinga. Good evening, Mr. Chairman. Good evening, maupo ka. Siguro nabalitaan mo na dumating na ang prinsesa sa palasyo. Kaya sana, maayos ang Imperial Foundation ng mas maaga. Ano po? Halos tapos na po ang lahat ng kailangan. Ikaw ba, Marga? Meron ka bang gustong hilingin sa akin? Ano po ang ibig niyong sabihin? Alam kong malaki ang naging sakripisyo ninyo, kayong dalawa ng iyong ama, sa Dehan Group. Gusto kong ibigay sa iyo ang kahit anong gusto mo, bago ko ibigay ang lahat ng aking kayamanan. Para sa akin, isang malaking karangalan na ang makapaglingkod sa inyo habang buhay. Gusto ko sanang ibigay sa iyo ang Ethan Museum. Kaya nga lang... Hindi po, Mr. Chairman. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Kung ganon, anong ibig mong sabihin? Gusto ko po sanang maging head ng Imperial Foundation. Marga. Kung ako ang magiging in charge, ipapatupad ko ang inyong kagustuhan. At hindi makakagawa ng masama si Ethan laban sa prinsesa. Salamat, Marga. Maraming salamat. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo yun hiniling sa kanya? Ano ang motibo mo para gustuhin ang posisyon na yun? Dahil alam ko na yun ang magpapasaya sa kanya. Kausapin mo siya bukas. Sabihin mo sa kanyang hindi mo tatanggapin ang posisyon. Hindi ko gagawin yun. Nasisira ka na ba? Masyado malaki yun para sa'yo. Subukan niyo lang pigilan ako. Pasalamat kayo. Dahil hindi ko tinalikuran ang pagiging anak ko sa buhay ninyo.
kong ipakilala ang sarili ko. Ako po ang tagapamahala ng inyong palasyo. Si Court Lady Mary Hong Kamahalan. Ako naman si Court Lady Missy. Nandito ako para pagsilbihan kayo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito, pero ngayon pa lang gusto ko na magpasalamat. Medyo napagod lang ako. Gusto ko muna sana magpahinga mag-isa. Masusunod po, mahal na prinsesa. Sayang maluwag. Unang gabi ko dito sa lugar na ito at nangihina ako. Mataas ang temperature ko at umabot na 39.5 degrees. Siguro may sakit siya. Miss Yvette, mamamatay ba ang isang tao kung 39.5 degrees siya? Ano ka ba? Hindi basta-basta namamatay ang isang tao kapag may lagnat siya. Good morning, girls. Good morning, Professor Nam. Ay, teka lang, sir. Alam niyo po ba? Kahapon pa, nakatira si Lizelle sa palasyo. Si Lizelle, nasa palasyo? Doon po siya nakatira sa itinayong palasyo. Ano pang balita tungkol sa kanya? Sabi po niya sa Twitter account niya, may sakit daw po siya. Ewan ko kung Hello? totoo yun. Okay, sige po. Professor Nam, punta daw kayo sa office. Gusto daw kayo makausap ng dean. Ganun ba? Ang ganda. Natutuwa naman ako at nagustuhan ninyo ang dala ko. Ay nako, sana hindi ka na nag-abala. Teka, totoo ba na ang prinsesa ay estudyante namin dito? Nagulat nga ako sa narinig ko. Isa siya sa mga estudyante ni Professor Nam. Kaya nga po ang ginawa ko. Narekomend ako si Professor Nam na maging director ng Imperial Foundation. Oo. Pasok. Oh, nandiyan ka na pala. Halika, maupo ka. Kamusta ka na? Makakatulong to sa'yo. Tanggapin mo na, Jordan. Magiging director ka ng foundation. Maayos naman ang trabaho ko dito. Naging professor ako before my 30s nang walang nagbabackup at nag-i-sponsor sa akin. Ngayon, meron na. I-sponsoran kita. Talaga? Kung ganon, gusto kong sabihin mo sa akin kung saan yung ginawang palasyo. Gusto kong makita ang prinsesa. At bakit mo naman gustong pumunta doon? Dahil estudyante ko siya.